Sa usapin po ng party list election na chairman, dahil nga po sa binabanggit po ninyo ng mga desisyon po ng Supreme Court no doon sa atong paglaom at pati po itong isa pang desisyon po ng Supreme Court, ano lang maaring maging basihan ng isang magpoprotesta laban sa isang party list group, considering nga po na maaari na pong kahit na sino. Oo, basta meron lang pong basic requirement doon sa kanya pong pagiging registered voter, etc., eh maaari na pong kumatawan sa kahit na kanino. Ano lang ho maaari pong pagbigyan ninyo na petisyon? Sir Ted, dalawa po muna. Pwede po may mag-question na isang registered voter. Dapat po registered voter, sabi ng ating batas, ay pwede po mag-question muna na ipa-cancel yung registration ng partido, political o sectoral organization. So ibig sabihin, hindi lang yung nominees, yung buong partido pwede pong ipa-cancel yan kapag ka ang partido ay sinusuportahan ng gobyerno pala, kumukuha ng suporta sa gobyerno o kaya may foreign support o kaya naman po naging religious organization o kaya naman po nag-violate ng COMELEC rules and procedure and yung ating mga regulasyon, yan pwede po maging ground. Pinaka-latest po dyan, Sir Ted, ay yung kaso ng Anwaray versus the Commission on Election. Pwede naman po na kung hindi naman yung ang issue ay yung mismong party list, organizations or political parties, pwede naman po yung mismong nominees ay questionin sa kanya dahil sapagkat hindi siya miyembro ng sektor na kanyang kinabibilangan o kaya naman siya ay merong mga kaso na siya ay nagkaroon ng final judgment o kaya naman po yung age, citizenship, residency pa rin, registration bilang botante at literacy. Yung mga lahat na yan ay pwede po maging ground to cancel the nominations. Ayun, ibig sabihin, maaaring kasilahin po yung nominasyon ng tao pero hindi yung party list. Opo, dapat po pwede po yung tao lang at kung sakasakali ang maaapektuhan lang sa 10 nominees na sinabmit nila, Okay. ay yun lang po tao o yung nominee na kinwestiyon at kung sakali po, Sir Ted, number 5 yung nominee na yan o kaya number 1 at na-cancel yung kanyang nomination, yung number 2 ay kaagad aangat bilang number 1 at hindi pa pwede magpalit yung party list doon sa number 1 ng ibang tao na wala doon sa 10. Okay, doon po sa inyo pong form may nakalagay doon, 'di ba? Kung ikay na-convict na sa isang kasong, can you say it again, sir, para ho malaman lang. Ito ho for senator, for congressman and other candidates po ito ha. Lahat po naman merong yan. Ano po sinasabi doon, sir? Yung nakalagay po, have you ever been convicted of an administrative case or a crime? So yung po ay kinakailangan naming malaman, Sir Ted, sapagkat kinakailangan ma-research namin, yung bang taong yan na convicted, at meron tayong alam na ilang tao ngayon na convicted, ay may kasamang number 1, ay yan ba ay final and executory na po yung judgment sapagkat nakalagay po kasi sa Section 68 ng Omnibus Election Code para po ma-disqualify yung isang kandidato, yung judgment sa kanya sa kasong kriminal must be final and executory. Yan po ay kaso rin po ng Halosos versus Comelec na kahit na nasintensyahan niya, Sir Ted, sa korte, sa RTC, sa MTC, hanggat nakaapila ay pwede pong makatakbo ang isang kandidato. Samantalang, kung meron naman pong administrative case, Sir Ted, kalimitan, may itong lately, ang daming nailabas ng opisina ng ombudsman na kung saan hindi lamang dismissal from the service ang ginagawad ng opisina ng ombudsman, may nakalagay din, perpetually disqualified to hold public office. Tinitingnan po namin yan kung dinideklara niya o hindi. Pag hindi diniklara, kakasuhan namin siya ng misrepresentation. Pag diniklara, aalamin namin, meron na bang disposisyon ang opisina ng ombudsman. Kung suspension lang, makakatakbo yung isang opisyal ng gobyerno na may suspension sa kanyang paglilingkod. Subalit kung ang naging desisyon na ay dismissal from the service tapos perpetually disqualified to hold public officer, Ted, may problema po sila dyan sapagkat meron po kaming bagong resolusyon, yung 11045-A, na kung saan yung mga ganyang klaseng public official ay amin pong ika-cancel ang candidacy kaagad bilang pagrespeto at pagkilala sa desisyon ng opisina ng ombudsman. So pag hindi ka nagsabi ng totoo doon, yan po'y material misrepresentation. Ibig sabihin, maaari maging ground yan for cancellation of COC. Magiging cancellation po ng COC. At the same time, pwede pong kasong criminal pa rin po yan, Sir Ted. Yan po ay ginawa namin doon sa isang personalidad sa Tarlac na kung saan kinasuhan namin ng misrepresentation. Okay, kailan po ang raffle po para sa mga numero ng party list po, Chairman? Sa Friday po, Sir Ted, sa 18 po ng Oktubre, na kung saan in-invite po namin lahat-lahat ng 156 na mga representante ng iba't ibang party list. Take note po,
190 ang nag-file ng certificates of nomination and acceptance. Bagamat ang 30 po doon, Sir Ted, hindi naman dapat mag-file dahil hindi po accredited pero nag-file pa rin ng mga nominees. Tapos po sa 160 dapat na bilang ay 4 po hindi nag-file ng certificates of nomination and acceptance, kaya po 156 lang po tayo na magpa-participate sa ating pong party list election sa 2025. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.